Hello, hello. Magandang gabi po, Pastor Ramil. Nagabi, Pastor Derek. Nandito po ulit tayo para talakayin yung pong discussion natin nung nakaraan pong gabi. Patuloy po sa yung apostolic information pa rin. At Part 3. Part 3 na po pala. Ngayon po ay yun pa rin ang i-discuss natin at gugulaanin yung mga maling interpretation din po nito ni Pastor Wilbert Gutierrez, no? Patungkol doon sa kanya pong doktrina. Dito po sa isang video na sinayit natin, pinanood. Mayroon po siya mga talata dito na binabanggit. Ano yung mga supporting verses niya. Una yung Jeremiah 29:11. Ito po yung kanyang pinagbasihan, yung kanyang pong mga argumento. Yung mga sariling teaching po niya. Mayroon po siyang mula dito sa Jeremiah 29:11, mayroon po siyang pinabanggit na mga divine intervention, supernatural provision. Mula po yan doon sa talata na yan. Extraordinary protection. Ministry acceleration. So mula doon sa Jeremiah 29:11, Yan po yung yun ang kanyang naging springboard para sa kanyang katuroan ng mga sinasabi mo. Okay, so tingnan natin mamaya. pang wealth creation, influence penetration. Mamaya po, Wealth creation, lumili ka sila ng wealth. Sige. stature ascension ba ito? Oo, yung stature, yun yung estado mo sa buhay. Opo. Para makilala ka ng tao. Ano yung multiplication? Aba, talaga, may hindi lang anointing na mamultiply niya, yung anointing. Dumarami pa. Meron pang character fortification. Character Fortification. Business expansion. Business expansion. Talagang, ito po yung So, ang ministry sa kanya, business. Ay, Okay. malinaw po na gano'n ang kanyang pinupunto. Kasi lumalabas yung salitang business. Ibig sabihin, ang kanyang topic church. Pero ba't lumalabas yung salitang business? Panoorin nga natin, ano ba yung kanyang itinuturong ganyan. Tingnan natin. Now, I believe the only way for us to reach that glorious plan of God for us is to keep in touch with God, to align our will to His will. Andiyan ba kayo? So, while being busy preparing for medianoche, tama ba? Nalilito ko sa dalawang to, medianoche. Bagong taon. Ang preaching niyan, parang bagong taon. While you will be busy preparing for medianoche, Acceleration. tiyakin Kaya mo pala. ninyo na hindi nawawala sa ating kamalayan yung pong mga bagay-bagay na dapat nang iwanan. Kung paano ilang oras na lang maiwanan na yung 2023, hayaan natin maiwan din yung mga bagay na dapat natin. Huwag nang dalhin sa So, ito ay December 30, to give 2023. you a guideline, gusto kong balikan natin yung declaration, no? That 2023 upload is the year of kinabukasan. kingdom manifestation. I think almost more or less 2 years so nabuksan ako. 2 years ago na nabuksan ako about this kingdom message and buwan-buwan, taon-taon na mas nagiging malinaw po ito sa akin ngayon. So let's revisit, let's have a review. And then while visiting and reviewing those declaration, tingnan natin, ito may nangyayari sa akin. Kasi, ano mang declaration natin, pinaniniwalaan na mula sa Panginoon, kung hindi natin in-expect na mangyayari, o walang nangyari at the end of the year, there's something wrong. We are just declaring nonsense. So, kung walang This is prophet declaration is given to us to make our life better, to live a life on a higher level, on a higher dimension. Because God's plan for us is what? To change us from glory to glory. God wants our life to become better.
Andyan ho ba kayo? Yes, the world is getting darker. But the Bible says, arise, shine, for your light has come. Reality is the world will become darker. But the truth is, in the midst of this darkness, God wants your life to become brighter. Parang, gising na kayo. So we are going to revisit those declarations. 2023 is the year of kingdom manifestation. We are now on the last day of this year. And according to our faith declaration, 2023 will be the year where many of us will experience divine intervention. Ano ibig sabihin ng divine intervention? Ito yung mga sitwasyon na kung saan nasa isang crossroads ka, nasa end of the road ka, alam mong on your own, wala kang pag-asa, but by God's grace, He intervenes. And then suddenly, nakita mo sa sarili mo, wow, ano nangyari? Hindi ka na nakalaya, kundi nailigtas ka sa isang hopeless situation. There are impossible situations that without the help of God, hindi ka nakawala dyan. Maybe ito ay nangyari first quarter of the year, second quarter of the third quarter of the year, the mere fact na kayo nakaupo ngayon, buhay, humihinga, sumisipa pa. Yes, hindi ko sinasabing wala na kayong problema. But the mere fact you're here, worshiping God, is a testimony that in one way or another, you have experienced divine intervention. Ang iba sa inyo, hindi nyo lang namalayan, ang iba sa inyo, hindi lang na-acknowledge. That's why we need to understand the Word of God so that it will give us sensitivity and discerning na maski sa maliit na bagay, let us learn to appreciate God, let us learn to acknowledge God. Welcome, Pastor Mike. Okay, we miss you, sir. Ba't ngayon ka na nagpakita? Second, there will be supernatural provision. Hindi sinabi natural provision. Kasi pag natural provision, depende sa kalagayan mo ngayon. Maraming tao, isang kahit isang tuka. So, depende sa kanyang kalagayan. Kung ikaw hanggang ngayon isang kahit isang tuka, yung provision na tinanggap mo the whole year is just natural. Tatapatan lang ng Panginoon kung ano yung kalagayan mo. Andiyan ba kayo? But, if this year is a year where you can testify, that the provision you have received from God is not only natural, but super. Beyond what you ask, what you think, what you imagine. Supernatural. You know, it's only God who can do that. Well, I do believe that supernatural provision has already come to you. Ulitin ko, some of you can testify, hindi ko pa naranasan, Pastor. Some of you, naranasan ka lang, hindi lang masyadong highlighted, simply because you don't acknowledge it. That's how God works. But some of you, talagang maraming patotoo, hallelujah, about supernatural provision. Third, extraordinary protection. This year, nagkasakit kayo na kung saan marahil ay akala nyo katapusan na ng buhay mo, ng buhay sa iyo. And yet, the mere fact you're here, humihinga, buhay na buhay. Okay, God has protected us. Kahapon po, nagdiwang, sinelebrate po namin yung 88th birthday ng aking ginan. Alas 4:30 ng umaga, kinatok kami sa aming kwarto sapagkat hindi na halos humihinga ang aking ginan. Ngayon, kanina umaga, no? Mga 4:30, sa loob ito na yan, pinalipas lang yata yung birthday. Kinatapos, dali mo yung hospital to. So we just prayed, and then sabi ko, after prayer, dali sa hospital, kasi hindi mo naman makausap. After 5 or 10 minutes, bumalik sa tamang ulirat. Alam na niya. Pakitanong nga sa sabi nyo, nasa tamang ulirat ka pa ba? Alam mo, may mga sitwasyon sa ating buwan na sobrang pagsubok, hirap, sakit, karamdaman, nawawala tayo ng tamang ulirat.
Okay, meron ng text, sabi, where are you? Sinagot, nasa tamang ulirat. Vision na kayo ay laging nasa tamang ulirat. Okay? Extraordinary provision. Ano ba? Ministry acceleration. I will challenge you. Marami sa inyo is just content with being a Sunday Christian. Ang kinakausap ko nasa likuran mo, hindi ikaw. Pero ikaw yung tanggapin mo yung katotohanan ito. You exist for a reason. Hindi ka lang nabubuhay para magtrabaho, kumain, mag-enjoy sa buhay, at wala kang gagawin. Maaaring ba sa inyo you want or you don't want ministry in the church? Okay lang yun. Walang problema. But I want you to understand that God has called you for a purpose. And maybe ang dahilan bakit wala kang ganang maglingkod sa church because the church is not a platform for you. Your job, your workplace is a very big place where you can minister to God by ministering to them. So, if 2020 wala kang ginawa para sa Panginoon, sa pamilya mo, gawain sa simbahan, I challenge you. Kung nagsisiksik ka na dito sa simbahan, ang dami ng kumanta, gusto mong kumanta. Hello? Gusto mo magturo ng Biblia, hindi mo alam kung paano. Then let's start teaching one-to-one. Start it in your workplace. Ministry. And that's a challenge. Andiyan. Tinatalakay niya dyan yung pong mga nakuha niyang input doon po sa Jeremiah 29:11. Actually, kanina po yung nabanggit niya sa una yun. Siguro di lang napasama doon din natin ang pansin. Pero yun talaga yung kanyang pinakang tawag ito, springboard. Okay, tingnan natin kung ano yung Jeremiah 29:11, no? Pakibasa mo kung ano. Okay, ako na lang. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in the future. Okay. Kung dito galing yung kanyang mga outline, yung mga points niya sa outline, this should not be the text to be used. Dahil bakit? Hindi po ito para sa atin, unang-una. Kanino po siya? Nandyan na po doon sa doon mismo sa title ng chapter. A letter to the exiles. Ang sulat ni Jeremias para sa mga dinalang Para ito sa mga dinalang bihag sa Babylonia. Ba't tayo ba ang dinalang bihag doon? Diba? Kaya meron kasi tayong tinatawag sa hermeneutics. Anong hermeneutics? Hermeneutics is the art and science of Bible interpretation. At sa art and science of Bible interpretation, hindi natin ini-interpret ang isang text according to our own situation. Hindi tayo kasi ang unang leader. Kailangan i-interpret mo ang isang text according to the understanding of the original author, yun dapat muna, and the original audience. Yun ang tinatawag na immediate context. Hindi tayo kasali sa immediate context. Bakit? Ito yung sinulat ni Jeremiah, vision niya or promise ito ng Panginoon, no? Para sa mga nadalang bihag sa Babylonia. Bakit si Jeremiah tinatawag na the weeping prophet? Weeping prophet siya kasi nga, nasaksihan niya kung paano ang mga Babylonians giniba ang templo. Kung paano dinilang bihag ang mga tao at kung paano nire-rape ang mga babae na Hudyo. Kung paano pinapatay kahit mga bata ng mga Babylonians. At yung mga nabihag, yung dinalang bihag sa Babylonia ay karaniwan, ito yung mga galing sa royal bloodline ng mga Jews. At ginagamit nila ito doon sa kanilang kaharian. Yung talino, yung matatalino, kinukuha nila, pinapagtrabaho ni Haring Nebuchadnezzar. No? At nga dito, ang sabi rito, sa verse 1, this is the text of the letter that the prophet Jeremiah sent from Jerusalem to the surviving elders among the exiles and into the priests, the prophets, and all the other people Nebuchadnezzar had carried into exile from Jerusalem to Babylon. So ito yung immediate context.
At ano yung ibig sabihin nung Jeremiah 29:11? Ang ibig sabihin dito, ito yung muling pagbabalik ng mga na-exile o ng mga dinalang bihag sa Babylonia sa Jerusalem. At hindi na silang babalik. Actually, matagal na panahon, nangamatay na itong mga taong ito, hindi naman sila nakabalik. Nakabalik lang sila during the time of King Cyrus, Persian king. At ito'y nakabalik, itong mga ito, no? So, ang pangako is not really for that generation during the time. But for the Jews who were to return to Jerusalem from exile to other countries during the time of Nehemiah. Yun ang katuparan noon. At hindi rin natupad sa mismong mga henerasyon na pinangakuan na ito. Tapos gusto mong matupad sa'yo, hindi nga ito natupad doon sa unang, sa unang henerasyon. Bakit? Ito ay general prophecy for the coming millennial kingdom, sa totoo lang. Ito ay tungkol sa muling paghahari ng Diyos mismo sa Jerusalem. Na sa panahon yun, ng tinatawag nating millennial kingdom, lahat ng mga Israelita ay babalik na muli sa Israel. Yun ang plano, yun ang prosperity na sinasabi rito. Near fulfillment ay yung pagbabalik during the time of Jeremiah, yung pagbabalik ng ilang mga Hudyo. No? Hindi naman lahat nakabalik hanggang ngayon, meron pa nga nang hindi nakabalik eh. So, nakabalik sila during the time of Nehemiah, pero hindi pa rin talaga nagaganap lahat ito, pangako na to. No? Kaya sabi, this is what the Lord says, when 70 years are completed for Babylon, I will come to you and fulfill my good promise to bring you back to this place. Yun yung unang promise. No? For I know of the plans I have for you, pero hindi na natupad yun kasi ang tagal, 70 years. Yung pinangakuan nila, kung 70 years old na, makakabalik pa ba? O 140 years old na siya. O kung yung 50 years old na dinalang bihag, 70 years pa bago, 120 years, di ba? Kung 70 years old, di ba, 140 years old, masaya pa mang bumalik noon, uugod-ugod ka na, di ba? So, hindi na yung good plans for you. Di ba? Hindi ka na mapoprosperous noon, matanda ka na. Wala, hindi mo na rin ma-enjoy ang pagkain. So, hindi ito ganun eh. So, kaya, kita mo, ginagamit niya ito para ang tao maniwala, para ang tao makinig sa kanya. Nakita ninyo, ito yung pangako ng Diyos sa atin, tapos pinakahuluganan mo ng ang dami. Wealth creation. Meron pa. Creation, influence penetration, Influence trade. spiritual ascension. Sa totoo lang, kahit makabalik sila, hindi rin naman sila nagkaroon ng ng influence eh. Na strong influence sa lahat ng bansa during the first, yung return from captivity. Hindi pa rin. Magaganap lang ito ng tuluyan, ito, during the millennial kingdom. So I know the plans I have for you. Speaking not only to the few Israelites na binigyan ng letter, but to the whole generation during the millennial kingdom of the Jews. Na lahat sila doon sa pagtatatag ng kahariang millennial ni Jesucristo, ito'y promise para sa bayan ng Diyos in general. At para din sa iglesia. No? Tayo ay makakabahagi din dito, pero hindi talaga tayo yung pinangakuan nito. Nadamay tayo sa blessing nito. Bakit? Tayo naging anak din ni Abraham, naging kabilang sa bansang Israel sa pamamagitan ng pananampalataya. Tayo yung new citizens of heaven. Although we are not belonging to the tribe of the 12 tribes of Jacob, but through faith, tayo ay idinugtong sa bansang Israel. Kaya tayo rin somehow makikinabang, pero hindi ito ngayon. Kaya, Hindi pala natin pwede i-claim yung mga talata na yan. hindi naman ikaw, hindi ka naman kasali dito eh, oh. At saka mga Diyos ito, oh. Diyos ka ba? Oh. Kasi pastor, sinasabi nila na yun nga, yung kanina, ito yung kanilang naging springboard. Tapos, yung faith declaration, naniniwala sila doon sa pangako yun. O dahil dito nga, akala nila ito yun. Akala nila, ito yung katuparan, itong hulang ito. Hindi. Kapatid, sabi nga rito, oh, do not let the prophets and diviners among you deceive you.
Do not listen to the dreams you encourage them to have. Sa verse 8. They're prophesying lies to you in my name. Ito sila eh. Sila pala yun. Sila yun. Nangako. Pinagbabawalan. Huwag kayong mangako ng ganito na hindi naman magkakatotoo. Kaya kita mo, ang tao, nadidisillusion. Napakaraming mga members, lalo na ng mga Pentecostal churches, charismatic, at mga Bapticostal, Evangelicostal. Diba? Basta nahaluan na ng Pentecostal. Kasi ang mga yan ay laging ang gusto, laging magagandang pangako sa Biblia. Ngayon, marinig itong pangakong ito, ang tanong, anong nangyayari? Di naman nangyayari. O sabi, I know the plans I have for you. Pagkatapos, plans to prosper you. Bakit hindi ako yumaman, matanda ng Kristiyano, ugod-ugod na, nagbibigay naman ng tithes ng tapat, faithfully giving their tithes, their offerings, ibinigay na nga lahat. Hindi yumaman. Ang nangyayari, isinisisi ng mga mananampalataya, hindi doon sa huwad na mangangaral, hindi kay Butchal isisisi. Isisisi sa kanilang sarili, baka o walang sapat na faith. O baka hindi ako anak ng Diyos. So, ano nangyayari is, nagdudulot pa ito, itong mga pangakong palso na ito galing sa teksto ng Biblia na hindi naman dapat gamitin at pinapakahulugan na ng pasariling pakahulugan, nagdudulot pa ito ng confusion, nagdudulot pa ng disillusionment, nagdudulot pa ng kabiguan. No, bakit ganito? Ang tagal ko na, hindi pa rin natupad ang Jeremiah 29:11. Oh. False hope, Pastor. False hope. Yes, it gives a false hope. Ano nangyayari pa dito? Paano kung halimbawa, Kristiyano may sakit? Plans to prosper you and to, di ba, to bless you. Pagkatapos, bakit ako may sakit? Pag di natutupad ang Jeremiah 29:11, namatay na't lahat, hindi pa rin nag-prosper, di pa rin yumaman, di pa rin gumaling. Kasi ang prosperity, sa language ng mga false teachers, ang prosperity, it pertains to wealth creation. Kaya may wealth creation, no? Yan po ay Healing. gamit nila yung John chapter 10 verse 10. Di ba? Naparito daw si Jesus para bigyan ng buhay ng ganapat kasi siya. Ang mga lupa. Material na bagay. Akala nila ganon. Bakit masaya ba at kasiyasiya ba ang buhay ng mayayaman na nagkakakamatay nga? Bakit yung mayayaman sa Japan, nung magkaroon ng recession sa Japan, yung isa doon ng bilyonaryo, pumunta sa gitna ng resistant train at nagpasagasa. Hindi yung kayamanan, kapatid, ang kayamanan hindi makakapagdulot ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. It can give you satisfaction in life. Ang buhay na ganap at kasiyasiya ay yung ang buhay mo yung nakasalig sa Diyos. Yun yung kasiyasiya na alam mo na ikaw ay anak ng Diyos at ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Diyos kahit gaano kahirap. Yun. At alam mo, the safest place in the world is in the center of the will of God. It's not in prosperity. It's not in wealth. It's not in health. May kalusugan ka nga, di ba? Pero, ang buhay mo naman, walang satisfaction. Hindi naman makakapagdulot ng satisfaction ang pagkain. Di ba? Yung wala kang sakit, bakit? May problema ka pa rin kahit wala kang sakit. May iba ka namang problema. Lalo na yung sickness of the soul, na ikaw ay may guilt, ikaw ay may fear, ikaw ay may doubt sa iyong pupuntahan pag namatay ka. Yun ang pinakamahirap na sitwasyon. Na kahit wala kang sakit, pero takot ka sa kahihinat na ng iyong buhay sa lupa. Di mo alam kung saan ka magugugulin ang walang hanggan. Pera? Kung ang pera ay talaga nakakapagbigay kasiyahan. Bakit namatay ang maraming milyonaryo? Si Alexander the Great, sabi niya, pag ako'y namatay, yung aking kamay, inyong ipakitang nakalaylay, habang ako'y dinadala sa libing. Tapos ang inyong pagbuhatin ay mga magagaling na doktor. Sinabi nung tinanong siya nung kanyang mga bago siya mamatay, bakit po ganun ang gusto niyo? Gusto kong ipakita sa lahat ng tao na kahit napakagaling na doktor, hindi tayo kayang bigyan ng kalusugan. Bakit yung kamay niyo na gusto niyo na makikita ng tao na nakalaylay? Gusto kong ipakita sa lahat ng mga tao na wala kang madadali. Wala kang kasiyahan sa mundong ito. At sabi nga niya, yung mga pera ko, yung mga ko, habang ako'y nililibing, inyong ihagi sa dadaanan ko para ipahayag sa tao na walang kasiyahan sa perang yan.
Si Solomon nga, di ba sila nagbabasa ng Biblia? Sabi ni Solomon, walang kabuluhan. Bumabalik na naman sila sa elementary. Eh si Solomon, nung siya maging matured sa faith, alam mo, immature na faith yan. Yung hinahanap ko sa Diyos, pera, kalusugan. Para kang bata. Hindi naman ang Diyos, pera lang ang ibibigay sa'yo para ka masyan eh. Kita mo si Solomon, nung siya tumanda na at siya yung naging puno na siya ng wisdom, anong sabi niya? Na-realize niya na all is vanity. Everything is meaningless. Walang kabuluhan. Nalasak ko na ang lahat ng mga masasarap na bagay sa mundo. Natikmang ko na ang pinakamasarap na alak. Oh, nakapag-asawa siya 1,000. Oh, pero mo, pinupuntahan siya, sikat siya. Ito ang ginagawa nila. Ibinabalik nila doon sa sinasabi ni Solomon na hindi nga nakakapagbigay eh. O anong sabi diyan, ano? Yung kasikatan, character fortification. Ano pa? Business expansion. Business expansion. Meron pang extraordinary protection. Extraordinary protection. Lahat ng yan nakamtan ni Solomon. Extraordinary protection. Dapat kung extraordinary protected ka, di ka nadadaling ospital. Dapat sabi niya yung biyanan niya, dinala pang ospital. O hindi totoo yun. Kasi pag extraordinary protection, di mo kaya gamot. Alam mo, karamihan ng mga false teachers, sila rin naman ang kumukontra sa sarili nila eh. Self-defeating. Self-defeating eh. Di ba? Sabihin nila may extraordinary protection. Yung biyanan ko eh, nagkasakit, dinalang ospital. Oh, teka, Dinala rin sa hospital eh. dinala rin eh. Oh, hindi kinukontak mo rin ang sarili mo. Eh, protection na lang din yun, di ba? Ordinary blessing na rin lang yun. Ano, yung sabi dyan, pera. Stature, ascension. Grabe, oh. Ito, ginagamit nila dito yung yung Luke chapter 2 ba yun? Verse 52 yata kay Jesus Christ. Na si Jesus Christ ay lumaki na kalugod sa Diyos. Hindi. Yung ascension dyan, hindi yung paglaki sa, yung stature dyan, yung pagtingin ng tao. Yun po yung ginamit ng verse 2. Yun yung ginamit yung verse? Ay, hindi ganun. Hindi physical yun na paglaki. Kaya, Hindi sa stature yun na yung... yung ginamit niya. Sabi ko, parang malayo sa konteksto. Talaga. Hindi mo pwedeng gamitin yun kasi hindi naman yun sa kanyang katayuan sa buhay. Di ba? Hindi naman yun influence. Yung pag sinabing stature, ascension, dapat talaga yung pagkakilala sa iyo ng tao. Bakit? Inline siya sa wealth. Inline siya sa protection. Inline siya sa anointing. Bakit paglaki ngayon bigla sa kanyang physical? Hindi ganoon. Huwag mong gamitin yung verse na yun. Mali. Ginamit ba? Eh, kita mo na. Wala ka na magamit na verse, kaya pati yun, maling verse, ginamit mo rin. Ito po yung stature ni Jesus Christ din yung paglaki. Pero ginamit dyan sa kanyang puntos na pagtaas ng kanyang estado sa lipunan. Ito po yun, yung ginamit. Mali yun. Eh, gagamit. Kita mo, ang mga false teacher, gamit ng text, hindi naman yun ang meaning ng text. Para lang makita ng mga nakikinig na, may text. Yun namang mga, unsuspecting na tagapakinig. Biblical si Pastor. Thank you, Pastor. Talagang punong-puno ng Bible ang inyong sermon. So rin yung papalakpakan pa yung nakikinig sa kanya. Tuwan-tuwa. Yun nga ang problema. I-amin pa dun sa mali. Kaya kita mo, kaya nga may false teacher may amin eh. O so wag mong iminan yan. Pag mali ang teaching, magtataka yan. Ay, teka, mali nga yata ako. Kinukumpun mo kasi nga damay ka sa kasalanan niya. Pag umimin ka sa isang maling katuruan, ibig sabihin, sinasang-ayunan mo ang mali. Hindi ako makakainin pag ganyan, stature, tapos si Jesus Christ ang iyong gagamitin. Eh, stature in society yan? Ano yan? Common sense ka naman. Common sense. Wala kang sintido kumon. Ano pa? Itong ministry acceleration. Ba, mapapabilis. Alam mo, hypalutin, accelerate, para itong sasakyan, train. Accelerate. Nalala ko yung Bilis. impact. High impact society. Bakit mag-accelerate ang ministry? Kanyang ang binibiyak? Paano lalago? Yung isang iglesia, pinuntahan niya, winasak niya. Tapos umalis yung mga nakadiscern na mali siya. Ang sabi daw niya doon sa mga naiwang elders ay,
ang Panginoon nga, pwede nang iwanan daw yung nawawalang tupa. Baliktad pa! Baliktad. Hindi daw pwedeng hanapin yung tupang nawawala dahil pagka daw inanap mo, pag inihalo mo sa siyam na putsiyam, magugulo daw yun. Okay, tamo, ano klaseng katuruan yan? Talagang hindi sila nangingimpon ng interest talaga yung Oo, structure. biruin mo. Tapos paano mag-a-accelerate? Kukunti na nga anti-sin offering, 17 na lang sila. Yung umalis, 30. Ayaw pa nilang papasukin sa church. Na, Oh. sabi niya dito sa ministry, Acceleration ba yun? Hindi. Inihinder niya ang pag-propagate ng gospel at ng yung acceleration ng church. Kanya ngayong pinapabagal. Ginagawa niyang kubota, iliyos na sabi niya dito, Pastor, kailangan at least one verse ahead ka kung sa iyo sinisiran. Oo, yun. Yun lang ang ministry acceleration. Okay yun. One verse ahead. Yun lang ang Yun lang. Tapos mali ang interpretation mo para mas ahead ka. Galing talaga. Tama talaga sa mga false prophet na definition ng false prophet. Pinapagigit din po niya doon sa video na kailangan ay lalagyan ng simbahan. Sa loob. Bakit? Kasi yung church daw ay doorway ito. Doorway Portal sa... ito ng heaven. Portal. Punta sa langit. Ayun. Ano tayo? Tayo ay parang may daanan, wormhole? Ganun po yung Kasi ang portal, ang ibig sabihin, wormhole. Yung sa mga yung mga portal ng evil spirit, dun sa tuwing Halloween, may portal yan. Tayo rin may portal na rin. Bago yan bagong doktrina. Ibig sabihin, pag wala ka sa church, walang portal ka, aba ay talaga namang naging iglesia ka na ni Kristo. Marami na po. Portal na ang church para sa heaven. Ay, hindi ba nakaka-discern kayo dyan? Hindi ba nakaka-discern sa mga naniniwala? Brother Reggie, tama. Alam mo, may magandang term dyan May gamot para sa sira. Di ba? Yung walang gamot para saan? Doon. Na? Ano tawag yan? Hindi. Hindi naman sila ignorante. May unong din pero napapato. Di ba? Yung parang nagpapaganon. Walang gamot doon. Kasi paano magagamatin yung taong willing na paloko? Mahirap yun. Gamutin yun. Oh, kita mo, portal na pala ang church ng ng kaluluwa ng tao. Saan yung ginawa yun? Pinagtataka Ay baka siya naman ay nakarating na. Kaya sabi niya, di ba? Pang portal po yun. Iyon ang yun nga. Baka ito ay portable, electric pan lang ang kanyang napili. Kala niya portal na yun. Umangin, tas heaven na. Portable, portal. Natawa talaga po. Pinapanood ko siya. Mga kapatid, pagka hindi ka pa naman natawa, wala ka ng kilitik. Di ba? Pero ano pa sabi diyan? Ito po mga principles na ito, dapat na matutunan daw natin. Aba? Para Kailan may business ka, may business ascension, business expansion. Expansion. Mas nakaliktad tayo. Business expansion. Nag-expand. Expand yung business. Kaya pala pinapadami niya ang church, May basis niya sa iba-ibang lugar para mag-expand ang business. Di ba kasi Melchizedek siya, may tithes of the tithe siyang hihingin. May talaga nag-i-expand. Tama naman pala talaga, I-expand ang business. Nagbi-business expansion tayo. Ito pong influence penetration, ito ginagawa nito Wow. Sabi niya noon daw, kala niya sa mga pastor na nagtuturo, mga pastor lang. Grabe. Okay. Kahit saan na siya ng domain. Domain? Anong domain? Yun yung ginagawa. Ibig sabihin, kahit saan siya, kaya po yung mga churches. Yun. May influence na siya. Influence penetration. Hindi, ang tawag dyan ay social climbing. Hindi yung penetration. Pagka ikaw ay nagpipenetrate at dahil sa iyong pang-uto, social climber ka. Hindi ka nakilala dahil mayroon kang papakilala sa iyo. Sino ka pa naman para ikaw ay mag-expand at ikaw ay makapenetrate sa society? Kung wala ka naman, di ba? So, anong nangyayari dyan? Baka nang gagamit siya ng politiko. Sasabihin niya, ako kasi kilala ko kasi si politikong ganito Papasok si church, sasabihin niya, ako kagrupo ko si ganito. Baka ganun ang sinasabi niya, tapos hindi naman siya talaga kapananampalataya ng politiko. Dahil alam kong politiko ang kanyang sinasamahan, reform yan
Oh, ay siya ba, papayagan ba siya ng politikong yun? Na magamit ang politikong pangalan noon kung hindi siya reform? At saka politiko, pag politiko ang kausap mo, lahat tama naman. Hindi, wala naman tayong, pagka politiko ang kausap mo, oo lang ng oo yan, para makuha ang boto mo. Oh, baka naman lahat ng politiko pinupuntahan. Kaya iba-iba ng tao kausap ko. Siyempre, kung ikaw ay pastor, intindi ng politiko. Kahit sino ka pa na pastor. Kasi gusto ang boto mo naman. Ano pa? Sinasabi niya na noong 2023, yung acceleration ay 10 kilometers per hour. Ayun. Ngayon na 2024, dapat daw ay 100 kilometers per hour na. Ay, patay ka pag namundol ka. Mabuti pa nga yung mabagal eh. Ibig ko sa inyo, 60 kph. Yun. Katama-taman. Tama. Pag ikaw ay 100 kilometers per hour, ay Patay. makanamang gawin siya. Ano na? Mapapansin ka daw eh. Pagka mabilis pala, mapapahabulin ka talaga ng agad noon, mapapansin ka. Sigurado, kukunin mo na lisensya mo. Ang ganda ng ilustrasyon, no? Kuhang-kuha, no? Parang eksakto sa iglesia yan. Ganun tayo, lagyan natin ng gulong. Di ba? Para mag-accelerate tayo. Ginagawa niya literal eh. So, wala. Literalistic interpretation talaga ang false teachers. Ito pong sa Lucas chapter 4 verse 18. Binasa din niya. Ano? Yung ano ba yan? Yung poor, napalalayan palalayan mo yan sa Poverty. Paano palaya sa poverty? Kailangan ay prinsipyo ng kingdom. O yun. Makakaproduce ka ng wealth, paano makakaproduce ng wealth? Ano kaya? Paturo. Kailangan ay sundin yung mga principles na yun. Ay, itong Palalayan mga siya ng pamilya mo. para sa kanya lang siguro yung pagyaman. So, kailangan yung palalayain ay poor. Saan palalayain? Sa kahirapan. So, ang kahirapan ay bilangguan. So, kung ang kahirapan ay bilangguan, di bilanggo ang mga apostol. Wala namang yumaman sa kanila. Namatay silang mahirap. Well, in fact, iniwan nga nilang kayamanan eh. Hindi napabilanggo sila sa kahirapan. Diba? Kailan naman nagkaroon ng mayayamang Kristiyano? Nang umunod na ang economy. Na ang society ng panahon na ng imperyo ng Roma. Na pinahintulutan na ng Roma ang mga Kristiyano na makapag-business. Prior to the recognition of the Roman government of Christianity as the religion of the empire, walang mayayamang Kristiyano, kapatid. Bakit? Pag ikaw ay tumanggap kay Kristo ng totoo sa John 1:12, yung John 1:12, hindi yun pagtanggap sa salita, kapatid. Hindi yung ginagawa niya, ngayon, tanggapin ninyo, manalangin kayo, kung saan man na kayo naroon, Panginoon. Hindi yung pagtanggap sa John 1:12. Ang pagtanggap sa John 1:12 ay pamumuhay, makikita kang tagasunod ka ni Kristo. Hindi pwedeng salita lang, hindi naman kilala ng tao noon si Kristo, hindi kinikilala. Hindi nila kilala. Pag tinanggap mo si Kristo, ibig sabihin, yung buhay mo, yung lifestyle mo, yung paraan ng pagsasalita mo, nakikita si Kristo sa iyo. At si Kristo ang tinatawag mong Panginoon. At pagka ikaw ay tumanggap kay Kristo talaga, napamuhay mo ang mga katuruan ni Kristo, tatanggalin ka bilang miyembro ng Judaismo. Gaya ng ginawa ng mga tao sa Panginoon sa Kristo. They cut off the Lord Jesus Christ and the disciples from Judaism. And they treated them harshly. And when in fact, they killed the Lord Jesus. Kaya ganun din ang nangyayari sa iyo. Huwag mong gamitin yun, yung ano na yun, verse na yun. Then during that time, pagka ikaw ay hindi ka makakalaya sa kahirapan, kapatid. Hindi yung kahirapan na physical. Ang tinutukoy dyan, spiritual ng Matthew chapter 5. Matthew chapter 5 hanggang 7. That's the citizens of the kingdom. That's the kingdom, yung sinasabi niyang kingdom mindset, hindi yan wealth na physical at material. Yun po ang kanilang... Therefore, in the spirit, hindi yung sinabi ni Jesus. For in the spirit yan. Na kung kayo ay inuusig, bawag kayo maghiganti. Yun.
Kasi napagpakumbaba ka sa spiritual. Yan ang ibig sabihin ng poor dyan. Hindi yung pursa, bulsa. Dahil wala namang yayamang tagasunod. Diba sabi ng Panginoon Jesus sa lalaking mayaman, gusto sumunod. Kaya nalungkot yung binatang mayaman. Kung sabi ng Panginoon, sabi niya sa Panginoon, Panginoon, susunod po ako sa iyo kahit saan kayo pumunta. Ang sabi ng Panginoon, sige, pagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ako ay sumunod ka sa akin. Nalungkot ang binata dahil siya'y napakayaman. Ano? Pinapalikod nga eh. During that time, kailangan mong tumalikod sa kayamanan. Ngayon lang pwede. Yumaman. Dahil ngayon, hindi mo kailangan palikuran ng kayamanan mo. Noon kailangan para ipakita sa mundo na kakaiba ito. Itong nagbibigay ng kasiyahan sa kanila ay kakaiba sa kasiyahan ng hinahanap nila. Ang kasiyahan nila ay sa Kristo, sa kanilang Panginoon. Kailangan maiba ka noon sa panahon na yon. At ang kaibahan mo, kailangan danasin mo ang dinanas ni Kristo. Yung panahon yun, kailangan mong sumunod sa Panginoon physically. Paano kaya yaman? Naglalakbay ang Panginoon sa Kristo pa makakapagnegosyo? Oo. 3 taong mahigit siya, kung saan siya naroon, doon ka rin. Kaya yung mayaman, ayaw niyang iwanan. Sabi nga, yung isa pa, may isa rin tao. Kita mo ha, kailangan ang radikal na pagsunod noon. May isang tao nagsabi, Panginoon, susunod pa ako sa inyo kahit saan kayo pumunta. Pero hayaan mo niyo munang ipalibing ko ang aking ama. Sabi ng Panginoon, hayaan mo ilibing ng kanilang kapapatay ang kanilang mga patay. Pero ikaw, sumunod ka sa akin. Oh. Ano ibig sabihin? Hihintayin sa ano sabi ng lalaki, ang ibig sabihin, panganay iyon sa kultura. Ang panganay, ayon sa kultura ng mga Hudyo, sila ang nagpapalibing sa kanilang mga magulang dahil double ang kanilang mana. 2 bagay. Una, material ang kailangan ng lalaki. Gusto niyang madouble ang kanya. Kasi pag kanyang iniwan ang kanyang ama, maaaring patay na ang kanyang ina, inintay na lang mamatay ang kanyang ama, gano'n pa katagal yun bago mamatay? So, ibig sabihin, mas priority niya ang kayamanan, hindi nga po pwede. Pag ikaw ay susunod sa Panginoon, hindi mo prioridad ang kayamanan mo. Oh. Double portion kasi ng mana ang matatanggap ng panganay. At pag di mo ginampanan ng iyong tungkulin, yung magpalibing sa ama nyo, yun ang makatanggap ng double portion ng mana. Oh, ay sinasabi naman ng iba, palagay ko, yun ang interpretasyon ng mga yan. Hayaan nyo ipalibing yung mga patay, kapapatay. Patay daw sa spiritual. Kaya pag kami namatay na hayaan mo na, huwag ka makipaglibing. Ulit mo, hindi naman yun patay na noon oras na yun. May ganyan kasi akong pastor na ganun ang turo. Pumunta yung miyembro, ay nagsi-service, pumunta yung apo, yung nanay nandoon sabi nung anak doon sa nanay, Nay, ang lola, naghihingalo, baka pwedeng pumunta ka daw, nahanap ka lang lola. Sabi ng pastor, hindi pwede. Worship service ngayon. Hayaan mong ipalibing ng mga patay, ang kanilang mga patay. Mali. Kaya yung lack of Bible interpretation, knowledge of proper Bible interpretation, ang kalimitang nagdadala sa maling katuruan sa mga miyembro. At sasabihin nga nila, hindi daw nag-aral ang mga apostol. Ano hindi nag-aral? Doctorate ang halos yung mga yun. 3 years mahigit yung nag-aral. Kung ikukumpara mo yung units nila, sa karaniwang units na nag-aaral ngayon, college, 5 beses yung kanilang tagal ng pinag-aaral. Araw-araw, araw-gabi, tinuturuan sila at ang teacher nila, master teacher of all teachers. Sama-sama nila sa susunod. Kasama nila ang Panginoong Jesucristo. Gaano karaming oras yung ginugol nila? Units yan, kumpara mo sa units. Sa panahon natin, ilang oras lang. 24 units yung isang regular SEM. Ibig sabihin, 24 hours lang per subject. Di ba? Bakit naman nila yung gospel? I-preach daw ito sa mga buhay. Yung gospel para sa yung mga alam po nila kung ano yung prinsipyo ng kingdom. Ang gospel na tinutukoy nila, hindi po ito yung gospel na hindi nila ng Jesus Christ dito. Yung gospel of the kingdom. Gospel of the kingdom is the gospel of prosperity. Prosperity. Ang kanilang katuruan ay pag mahirap ka, sa demonyo ang iyong buhay. Wala kang pananampalataya.
Pag may sakit ka, mayroon ka kasalanan. Yun ang doktrina ng mga yan. Kahit itong mga tao, pag may sakit, pag may pangangailangan, hindi makapag-pray over kasi baka i-judge nitong mga kapatiran ang alam ay may sakit ka, ay may kasalanan ka. Kaya nga pagka may minister sila na namatay, baka daw hindi, dahil daw tumigil sa paglilingkod. Pag nagkasakit ay dahil ayaw mo na kasing sumunod, di ka na siguro nag-tights. Kaya nangyayari yung pagta-tights ay para protection daw sa sakit. Naging gamot na ang tights na rin. Para hindi ka sumpain. Magbigay ka para mabuksan ang open heaven. Para ma-open ang heaven sa'yo. May binahagi niya sa open heaven na yung pastor. May binanggit siya. May ginawa pa niya example yung susi ng car. Yung susi, hindi pangbahan. Kundi ito ay magagawa na natin, mag-pass ng pastor. Yun. Yung keys na kingdom. Kaya kailangan daw ay yung mga principles na yun ay yun yung gamitin mo para mabuksan. Sino nagtuturo ng principle na yan? Hindi siyang susi. Ikaw naman. Yung ganun ba yun? Oo. Ay, saan ba galing yung mga prinsipyong yan? O di sa kanya. O di siyang susi. Naman. Now, pakinggan mo, na-record ko. Pakinggan natin itong na-record ko sa isa niyang sermon. Na ang title ng sermon niya, kasi hindi kasi ako marunong mag-edit ng video no? Matagal. Madalian lang. So akin na lang itong matindi ito, tamo. Ang kaniyang ginawa ay siya na ang namigay ng banal na espiritu. Oo. Pinamigay din niya. Siya na ang nag-impart ng Holy Spirit. Ito yung prayer niya. Magiging pakiramdam at karanasan. Ang iba sa inyo maaaring kinabutan. Sa mga sandaling ito, ang iba sa inyo may kakaibang magiging pakiramdam at Unahan na niya, no? Magkakaroon kayo ng ibang karamdaman. Siyempre, nilagsaitong mo na eh. maaaring magkaroon po ng pananalita na hindi nyo maintindihan o kaya makapagpasalamat ka na sa iyong pagpapasalamat ay nagpapahayag ka na ng salita ng Diyos. Speaking Well, of that. whatever the manifestation, whether there is manifestation or no manifestation, when I pray, you are going to receive the Holy Spirit. Matindi. Tinan mo, may manifestation man o wala. When I pray, you will receive the Holy Spirit. Sino ka, Diyos ka? Ano sabi sa John chapter 3? Ang banal na Espiritu ay, ang hangin ay umuugong, di mo alam kung saan naparoroon at kung saan nanggagaling. Gayun din ang kapanganakan sa Espiritu. Pag ang Espiritu kumilos, hindi mo alam yan. Kung saan nanggagaling at napaparoon. Ay, ngayon mo lang nalaman, galing pala ito kay Botyan. Kita mo, pakinggan mo. Sa kanya ito galing ito. You are going to receive the Holy Spirit that will give you power to live the life of Christianity. Father, in the name that is above every name, you know these people are watching this ministry. Naagawan niya ng road sa pamimigay ng Nakita mo, O Diyos, ang mga anak mo na sa kanilang pananampalataya, nakataas sa kanilang mga kamay. Nakita niya. Nakataas O kaya naman towards the monitor of their TV, monitor ng TV. that as I pray for the Holy Spirit to come upon them, they will receive it, O God, in Jesus' name. Father, I impart to them your Holy Spirit. Let them receive it freely. Let them receive it abundantly. Let them receive it overflowingly. In the name of Jesus Christ of Nazareth. And beginning today, O God, in Jesus' mighty name, simulan nilang mararamdaman, simulan nilang mararamdaman, Panginoon, ang kakaibang lakas, bunga, Panginoon, ng kapangyarihan, daladala, O Diyos, ng Espiritu, na ngayon ay tinanggap nila as they partake of this impartation, Father God, by declaring, Lord God, your servant about the coming Holy Spirit upon their life. Siya yung servant na dinequest sa kanila ng banal na Espiritu. Father God, overcoming, Father God, every challenges, temptation, at parating sa kanilang araw-araw sa buhay. Father, let them receive in Jesus' name. Amen. Gamit ka pa ng pangalan ni Jesus, pero mamumusong ka. Sa Biblia, walang taong nakakapagbigay ng Holy Spirit at nakakapag-impart.
Even si Apostol Pablo na nanalangin pa, nababaan ng Espiritu, yung pinalilihan siya. Aba, ito inuutosan niya eh. Ang Holy Spirit eh. Holy Spirit! Sabi ko, ang banal na Espiritu ay Diyos, hindi mo siya pwedeng takdaan. Hindi siya yung utusan, hindi siya hangin na parang napapaihip mo, hindi electric pan yan. Na kung saan mo itapat, itatapat yan, hahangin yan. Sobrang hangin niya. Siya, sobrang hangin. Inuutusan niya ang banal na Espiritu na tao, no? You now have the Holy Spirit. Mapipilitan ngayon ang banal na Espiritu. Nasundin siya kasi sinabi niya meron na eh. Paano kung nanonood yung mamamatay tao? Tapos sinabi niya may Espiritu Santo na at naniwala sa kanya, di tuwang-tuwa yun. Mamamatay tao siya pero sinabi ng pastor, meron akong Holy Spirit. So walang problema sa buhay ko kasi ako naman ay may Holy Spirit. Nasabi ng butyan. Kita mo yung ang tawag dito is mind conditioning. Na habang ako'y nagpipray, may ilan sa inyo dyan makakaramdam kayo. Na kayo nangingilabot. Minaming condition na eh. Hindi siyempre, kinukondisyon ng isip, nangingilabot nga yun. Mga kapatid, hindi ganun ang pag... Yung alam mo yung preempting the move ng banal na espiritu na yun ang ginudge na yun ang magiging niya, resulta sa tao. Hindi pwedeng parang ang binihin lang eh. No, binihin lang ito na binahing. Binahing. Siyam ang persona ng Diyos pero pinakikinggan pa rin ng tao. Kasi ang naman tao ang gusto, yaman, kagalingan, kasikatan, kapangyarihan. Kaya ang mga tao gusto makinig sa mga ganito kahit nakita mo sa itsura na wala nga siyang blessing eh. Ulang nga siya eh. Di ba? Di ba pwedeng i-judge mo panlabas na kung talagang ikibinibless, bakit ganyan ka? Di ba? So, hindi ka panipaniwala, kapatid. Hindi ka panipaniwala ang doktrina mo na ikaw na mag-impart. I impart you, the Holy Spirit, ha? Ini-impart lang ang Holy Spirit. Mababawi din. Alam mo ang kanyang doon. Ini-impart mo, ay di madidepart din. Di maalis ka muna. Alam mo yung ginamit niya dito na wala pa the Holy Spirit. Meron daw mananampalatayang wala pang Holy Spirit. Kasi yung mga alagad daw ni John. Akala niya, ordinaryong mananampalataya yun. Yun yung mga alagad ni John the Baptist na nakita ni Paul sa Efeso. Na kayo ba ay nakatanggap na ng banal na Espiritu? Hindi pa. Ibig sabihin, hindi pa sila tunay na binigay. Hindi lang ako si John the Baptist eh. Pagpipilitin mo mananampalataya ni Jesus Christ. Ay, talagang pamatay. Kaya nga sila kay John the Baptist, dahil according to the Old Testament pa ang kanilang belief, wala pa talagang Holy Spirit. Wala pa naman. Tapos sinasabi, itong mananampalatayang ito kasi, wala pang Holy Spirit. Hindi naman mananampalataya yun. Hindi nga sumama kay John at kay James. Kasamahan niya ni John at James. Si John at James ang naging mananampalataya. Kaya nga sila sumama kay Jesus. Hindi pa rin nila naranasan ang kaloob ng banal na Espiritu nitong mga tao ito na siyang hinilehans ni Paul. At yun ang ginamit na text. Na may mananampalataya wala pang Holy Spirit. Iba naman yun. New Testament na. Ang doktrina ng salita ng Diyos, the moment that you have kung ikaw ay pinises ng banal na Espiritu, even inhabited by the Holy Spirit, you are tawag doon, indwelt by the Spirit. That's the moment that you become a believer. Hindi magkahiwalay yon na event. Sa oras na ikaw ay binigyan ng Holy Spirit, ikaw ay isa ng mananampalataya. So, hindi naman ang Holy Spirit, ano? Yes, sinabi din ng Panginoon Jesucristo na He will be with you forever. Hindi na aalis kailanman ang banal na Espiritu. Kaya mga kumakanta ng mga churches na, Come, Holy Spirit, I need you. Ay, hindi pa Holy Spirit ang tinanggap niyo pag gano'n. Maalis-alis eh. Ibang Espiritu yun. Baka Espiritu ng alak pa yun. Diba? Maalis eh. Diba pag malinawang ka na, wala na ulit. Hulas ka na. Hindi na uhulas kung ng Espiritu. Dahil na Diyos yun. At saka kita mo, good measure of the Holy Spirit. Meron bang kukunti na binigyan? Na ano daw, overflowing. Bakit merong hindi overflowing pag ang banal na Espiritu pala sumapi o nag-indwell sa isang tao, pwedeng kalahati lang ang Holy Spirit mo? Baka yung katawan ka, kalahating katawan mo. Yun ang problema. Espiritu nga, hindi pwedeng hati-hatiin eh.
Ano yun? Yung kunting banal na espiritu pa lang ang nasa isang tao, kaya hindi pa overflowing yun. Pwede pong gano'n. Nakita ko yung mga words niya na, ano daw, nag-overflow na ang Holy Spirit. Meron pa lang spirit na hindi overflowing. Kasi ito, ang ano dyan, reason is, iba ang definition ng mga ganyang charismatic sa feeling ng Holy Spirit at sa definition natin ng feeling of the Holy Spirit. Sa kanila kasi is feelings. Ayos sa pakiramdam ang feeling. So pag hindi mo nararamdaman, masaya ka, wala kang, hindi ka feel. Pag hindi mo nararamdaman na parang may kakaiba, parang ano ka, na nangangalisag ang balahibo, hindi ka feel ng Holy Spirit. Di ba? So ganun ang kanilang feeling. Feelings. Feelings of the Holy Spirit. Baka feeling nila na parang umapaw ka sa saya. Na ikaw ay hallelujah! Mga gano'n, napapalakto ka. Tapos parang nangangalisag ang balahibo mo. Yun yung feeling. Feelings lang. Ang hindi malakpak, walang ang Spirit. Oo, kaya nga, di ba? Kulang. Kulang ang papalakpak natin, manipulation lang. Kaya feelings lang eh. Ilang mapil mo. Kaya kita mo, pinapahaba ang kanta para mapil. Alam mo kung bakit nakakapil ng pagkalisag ng balahibo ang isang Kristiyano? Sa totoo lang, pag nag-worship, endorphin yun. Endorphin rush. Ano ba ang endorphins? Ang endorphin ay brain chemical. Nang effect sa tao ay parang nakasabo ka. Kasi ito'y pampawi ng katawan sa mga stress, sa mga pains, no? Para gusto mong makaramdam ng magandang, pag nakaramdam ka ng magandang emosyon, magkakaroon ka ng endorphin rush. Ang isa pa namang, isa ring natural substance ng katawan ay adrenaline. Ito na may napuproduce pagka ikaw ay natatakot. Kaya kita mo pag nasusunog, may adrenaline rush, nabubuhat mo ang isang napakabigat na na bagay, gaya ng inyong refrigerator. Pero pag nawala yung adrenaline rush, wala na, hindi mo na kaya. Ganon din yung endorphin. Sa worship kasi, anong nangyayari? Itong mga taong ito na gusto ngang pasayahin ang tao para maramdaman ang espiritu, gagawa yan ng mga kaparaanan na external para maramdaman. Gaya ng halimbawa, sights and sound. So may makikita dyan ng mga patay sindi, tapos mayroon pang fogging, para yung makaprepare yung iyong isip na, uy, kaya mararamdaman ko na ito, mararamdaman ko na. Ito na ang feeling ng Holy Spirit. Pagkatapos papasok lang yung pastor ng iba may tali din yung lobid eh. Di ba para matil nila na, oh, tumatil na ang Senyor. Galing sa Quezon. Galing sa Quezon. Di ba? Tapos bababa mo yung unti-unti. Tapos biglang pagugutin, biglang ang galing di ba? Parang si Kibulo. Hallelujah! Papahabain ko. Siyempre, ang mga tao na alisas ng palagibo mo. Tapos papakantayan na pahabain yung huli. Tapos pag hindi ka nangalasag ang balahibo, talagang pipilitin ka. Di ba? Yung give thanks to the Hallelujah! Give thanks! Oh, hallelujah! Give thanks! Pag hindi ka naman pa nangalasag ang balahibo, inuulit-ulit, tapos yung drum set talaga, kailangan talagang paramdam sa'yo na ikaw ay talaga napipili. Feelings kasi. Yung endorphin, may endorphin rush sa brain. Kaya ang tao minsan natutumba, nawawala sa sarili, nangingisay, hindi na nila alam kung ano kanilang pinagagagawa. Alam mo, ang Diyos ay Diyos ng kapayapaan at ng kaayusan, hindi ng kaguluhan. At ng kawalan ng kaayusan. Hindi sa Diyos yung ganyang paraan ng pagsamba. Ang biblical niya, kakita mo, pagkatapos ng mga emosyon, di ba? 10 hours, tama, 2 hours na nag-worship eh. Oh, di pagod na. Kanta na, pagod na. Siyempre, nalalata ng katawan. Ikaw ba naman ang maglulukso ng 2 oras? At magpapalakpak ng 2 oras? Pag di ka napagod eh. Ayan na ang pastor, tulog na. Pagkakanta na naman, gising na naman, may na naman. Ano umaasa lang tayo sa pakiramdam eh? Kapag yung pastor ay hindi magandang magsalita, ay hindi na pinapakinggan, nakakainip, walang sigaw.
Hindi nagpapapalakpak. Ba't ganun si pastor? Boring. Boring na boring. Hindi nagpapasabi ng amen. Di ba? Kaya nga yung gustong mag-amen na mag-amen, nalilimutan niya, wala siyang inihanda. Kaya puro amen. Kasi pag nawala na yan sa kanyang sasabihin, wala na sasabihin, no? Hallelujah! 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 Pero sa isip niya, ano nang kasunod? Amen, amen. Kasi nawala na. Kita mo? May po akong pastor na narinig. Hindi siya nag-prepare ng sermon niya, dinaanan lang niya sa presentation. Kaya puro amen. Hallelujah! Ano sa mata ko? Pasigaw-sigaw lang siya doon. Tuwan-tuwa. Tapos gano'n na, Umiiyak pa. di ba? Tapos na lang nangangalasag ng balay bulong yun. Oh, siya ba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 b
Maria, ilan na ako. O Maria, yan ang ako. Kabagan mo po kami makasalalalan. Ngayon yun, may mamamatay, rababababababa. Kasi kung ano na lang pinagsasabi sa totoo lang, hindi naman nila alam. O, diba? Tapos, para sa kanila, nagtatawa tayo, inilalait natin, nakabalan-banalan. Diba? Kasi sa kanila yan, banal na espiritu eh. Sabi niya, yun na, ang banal na espiritu, pinaglululo ko ang banal na tao? Pinaglululo ko ang tao sa banal na espiritu ka? Paano ka mapapustos ng banal na espiritu? Sinungaling ka? Sasabihin mo yung Jeremiah 29:11 para sa amin, hindi yan. Sinungaling ka. Sasabihin yung poor in the spirit, sa bulsa yan. Sinungaling ka eh. Pati ang Panginoong Isus Kristo, niloloko mo pa. Yung stature ng Panginoong Isus, dapat makarating tayo sa stature na ganoon din, na tayo kilala sa lipunan. Ginawa mo spiritualize pa yan. Kailangan kaya ka po, hindi ka marunong mag-produce ng ganito. Yung paraan daw ng hinihintap, yung i-apply para makapag-produce ka ng ganito. Paano yung pag-produce ng wet mag-tights? Ano naman uuwi na naman tayo sa tights at saka open heaven eh, Malakias. Pag wala kami paikot-ikutin, pupunta ka rin sa Malakias 3Gs. Hintayin ko, mamaya naroon ka na. Ay naman, tayo naglulukuhan eh. Ang yun namang supernatural blessing, Malakias 3Gs, hindi nga yun para sa atin eh. Para isa nagbalik na sa pagkabihag eh. Yung isa doon sa pagkabihag, inaaypon nyo kayo. Yung isa naman sa mga bumalik, magagalit yung mga yun. Sabi niya, ba't kayo nakikialam sa sulat para sa amin? Hindi naman sa inyo yun. Ang Biblia, may pinakatungkulan, may konteksto yun. O, may first audience, may first meaning. Yung sa atin lang, yung prinsipyo. Kadalasan, prinsipyo lang. Ang para sa atin, yung mga pangako para sa church sa New Testament, sa Ephesians, yun, pwedeng angkinin natin lahat. Priesthood of all believers. Tayong lahat ay saserdote. Sa kanilang saserdote lang yung pastor. Sa Biblia, ang saserdote, lahat ng Kristiyano. Kasi ibig sabihin ng saserdote, lumulog ka para sa Diyos. Namamagitan ka para sa ibang tao. Lahat ng Kristiyano, may kakayahang mamagitan para sa iba. Dahil tayo anak ng Diyos. Pwede natin ipanalangin ang ating kapwa, tao. Tayo hindi siya saserdote rin. Ako naman, ang saserdote sa kanila, yun lang nangihingi ng pera. Pag di ka nangingi, hindi ka saserdote. Yung mga extra business expansion, mga makamundo nga yan eh, di ba? Doon pa lang sa ginagamit yung salita, makamundo na, tapos sasabihin mo sa Diyos ka. Ayun yung mga word ng secular, ginagamit mo para sa Biblia, para sa pangangaral, hindi dapat. You don't twist the Bible. You don't add anything to the Bible. You don't change the meaning of the text and the terminologies of the Bible according to the needs of people. Kung anong sinabi ng Biblia, yun ang iyong faith. Yung panakalan ko, Pastor, kasi tinitwist nila yung scripture para tumumama sa kanilang gustong mensahe. Okay, tamo, meron ako ditong, Pero kung Pastor, yung ganyan prayer, alam mo ba na narinig ko yung sana? ano sabi? Na yung pag-observe daw ng Diyos sa mga principles sa kingdom, higher than praying. Mas daw yun. Kaya okay lang kahit hindi ka na mag-pray. Pero na-pray siya. Yun? No. Ay, di pa na yun. Observing the laws and principles in the kingdom, is higher than praying. Ay, namang laws nila, ng kingdom, may laws nila eh. Ng mga prophets eh.
Mga bago. Hindi pulos ng kingdom of heaven. Hindi laws ng kingdom of heaven. Kasi nag-iimbento sila ng teaching, yun ang laws of the kingdom. Sarili ng Hindi yung laws ng Biblia. Ayun, tinan mo yung outline niya. How to receive the Holy Spirit. Acknowledge that you have not yet experienced the coming of the Holy Spirit in your life. Biruin mo, Kristyano ka na, hindi mo pa naranasan. Yung sa Pentecost, nalaman yung mga Spirit sa mga Hindi, para daw ito sa mga believers ngayon. Para daw ka ikaw tanggapin ang Holy Spirit, aminin mo daw na hindi ka pa dinatnan ng Holy Spirit. Aminin mo, hindi ka pa Kristyano. Ang ibig sabihin. Kasi, hindi mo pwedeng ihiwalay yung Kristyano sa Holy Spirit. Pag Kristyano ka, may Holy Spirit ka. Walang Kristyano, walang Holy Spirit. Ngayon, ang sabi niya, para mo daw tanggapin, kilalanin mo wala ka pang Holy Spirit. O, hindi kilalanin mo, hindi ka pa Kristyano. So, matutal, parang sinasabi niya, hindi ka magiging Kristyano kung hindi sa amin ang instruction. That's the point that he's making. Na ibig sabihin, paano matanggap ko, di kami ang magpapakilala sa inyo. Paano makilala ang banal na Espiritu sa iyong buhay, di kilalanin mo, wala ka pang banal na Espiritu. So, second, sabi niya, be sure that you already received Jesus as the center of your faith in your life. O talagang magkaiba, pagtanggap ng Holy Spirit at yung pagtanggap kay Jesus. Ay, paano yun? Si Jesus nga kanyang kalili, banal na Espiritu. Hindi siya pumapasok, kundi ang Holy Spirit. Si Jesus, ito ang Holy Spirit is. Kung nasa na ang Holy Spirit, naroon si Jesus. O pero mo ikalawa niyang step, be sure that you already receive. Ang first step niya, kilalanin mo na wala ka pang Holy Spirit. Ang second step niya, ay kilalanin mo na nireceive mo na muna si Jesus. Ibig sabihin, magkaiba si Jesus ang banal na Espiritu. As by faith, receive the Holy Spirit coming into your life as I pray and lay my hands to impart it to you. Wow! Talagang siyang leader, kapatid. Siya ang nag-i-impart. wala na naman sa isa yung pagiging puso niya Hindi na. Kasi Mas mataas na siya sa apostol kasi siya na si Jesus. Kasi ano nag-import ng banal na Espiritu? Di ba? Ang Diyos din mismo. sana all. Di ba, sabi niya, ang banal na Espiritu ay mula sa Ama at mula sa akin. Combination siya ng Ama at Anak. Kasi siya lang ang pinagmumulan. Kita mo. Ito. Kinopya ko lang, In-screenshot ko lang yan, Screenshot ko yan sa kanyang mismong sermon. Outline niya, by faith, receive the Holy Spirit coming into your life as I pray. Wow. Pag hindi siya nag-pray, wala ang Holy Spirit. Kaya kita mo, nagiging yung mga nabulag nito, takot na takot sa kanya. Takot na takot umalis. Di ba? Bakit? Ay mo, wala ang Holy Spirit kasi siya pinanggagalingan. Di ba? Kasi nagpa-pray sila, tapos na-receive nila ang Holy Spirit. Ay kung tatanggihan na nila si Butyan, tinanggihan na nila yung nagbigay ng Holy Spirit. Parang tinanggihan mo ang Diyos. So unknowingly, tumatatak sa isip nila na si Butyan na ang Diyos. Kasi siya nagbibigay ng Holy Spirit Di ba kalaking kapusungan na ang tingin mo ang trabaho ng Diyos na hindi mo kayang gawin, pero ikaw ang gumagawa? So, napakamik naman ng mukha niya. Nakakaawa. Pero ang kanya namang doktrina, nakakagalit. Diba? Hindi po kasi alam nyo, ang demonyo, hindi naman papakita ng kanyang tunay na itsura. Nagaya niya ang hilipang. Sabi sa ikalawang Korinto 9, di ba? Sabi doon, wag niyong akalain na ang mga mula ang guro ay pupunta sa inyo na may masungit na pagmumukha, papakita ba nila kanilang tunay na kulay? Ang anghel nga ng Diablo, nagpupunya rin ang anghel ng kaliwanagan. Gawin din ang kanyang mga alagad. Nagpupunya rin ang maganda at maayos ang paturuan ng mga bulang guro. Pero ano ang suma total? Kukunin nila ang inyong pera naman Yan lang ang pakinggan mo, ang suma total niyan, pagkatapos siya ng preaching niya, mag-tithes kayo. Yun lang naman Alisin mo ang tithes sa equation ng mga false teachers. Wala ng false teachers. Tama. Yun lang naman ang kanila. Yun lang naman ang habol. Agenda. Kung hindi tithes, pag-aari mo. Church. Yung church mo. Para pagdausan niya na activity. Para libre na siya. Pag nagtungo siya ng bulaang kabulaanan, libre pa. Pero mo, nagtuturo ka na nga ng kasinungalingan, libre ka pa. Pakain ka pa, masaan ka pa.
Pakain ka, bayad ka, binabayaran ka pa para turuan ng mga tao ng kasinungalingan. Grabe. Tapos kayo yung nagtuturo ng kabutihan, ayaw pakinggan. Kaya sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, ano kayo'y parang nagayuma ng mga budahang guro. Kumukuha sila sa inyo ng pera, kami hindi nga namin ginagamit ang aming karapatan. Pero gusto nyo sila. Di ba? Kaya ako'y nanangibugo eh. May dumating sa inyo na ibang turo ng dala at nanghingi sa inyo ng tulong at ng lahat ng pangangailangan, tuwang-tuwa kayo. Pero kami na hindi namin in-exercise ang aming karapatan na humingi ng tulong, kami ang ayaw niyo. Di ba kaya ang mga course teachers, ang hangad lang, yung pinansyal. Yung pinansyal. Alisin mo na ang tithes dyan. Hindi nalalaki ang tiyan yan. Magugutom siya. Ay aalis siya. Aalis siya. Subukan mo na preach sa inyo. Binigyan mo lang ng 2,000. Ay, nako, hindi na mag-speak ulit. Pagka in-invite mo yan, sabi, ay, sorry sis, may engagement ako ngayon. Busy. Sa ilog-loob nun eh, napakaliit nyo namang magbigay. Tapos ako iimbitahin nyo. Huwag na lang. Busugin mo siya. Tuwang-tuwa yan. Sis, may speaker pa kayo ulit next Sunday. Libre ako. Post pa yun sa Facebook. Post sa Facebook. Sarap ng gusto. Ang sarap ng, di ba, sabi ni Valiano, ramdam na ramdam ko na mahal niyo ako kasi bakit? Tinumayan ako nung siya. Naku, pera. Ang pagtingin ko, 5,000. Ramdam na ramdam ko ang pagmamahal. Ang pagmamahal talaga sa kanya, pera-pera lang eh. Naamin naman po niya yun. Kaya sabi niya, di ba sabi niya, mga Paul sa Apostol, ganun. Post-bishop. O bishop. Sabi nga niya, may nagbigay daw sa kanya, kinakapa-kapa niya. Kano kaya yun? Ang isip daw niya talaga, pera eh. Sabi niya, umamin kayo. Pag binigyan kayo, ganun din kayo, no? Tawanan yung mga tao. Pero nakakaya. Kaya hindi niya kinakahiya ang kanyang posisyon bilang pastor. Parang karapanan na, sabi nga niya eh, kayo hindi mukhang pera, ako mukhang pera eh. Bigyan niyo sa akin. Pero yung mga minin mo. Layo po niya sa mga apostol na lang. Pero yung mga minin mo na, kailangan natin ng pera eh. Salamat ko ng pera. Kailangan naman ng pera. Pero wag mo namang, grabe naman garapalang ka na. May isang pastor ako narinig, nagmensahe. Sabi niya, pagpalain niyo ang pastor ninyo, ito ang pastor niyo, kung hindi kayo payamanan. Pag hindi kayo nagbigay sa akin, hindi kayo. Ito mo yung sa pastor ng G12 din. Grabe. Talagang itinaas ang sarili, nanginginan ng bayan. Di ba? Ako pinagkagalingan ng inyong, spiritual. Ayun naman ako. Sarap, yun? Characteristic of apostolic doctrine. It provokes religious spirit. It is a higher standard for living. It continues to reveal progressive truths. Yan ang characteristic ng apostolic doctrine. Higher standard for living. It provokes religious spirit, kaya natin. Tayo mga religious spirit, napoprovoke tayo. Kasi yung kanilang turo ay wala sa atin. Diba? Kaya tayo napoprovoke, nagagalit tayo. Kasi tayo na iinggit sa kanila. Inggit na inggit ako sa kanya, yaman niya. Kakaingit talaga. Sa kagwapuhan niya, nainggit talaga ako. Maaaring nainggit ka rin. Kaya ka napoprovoke. It provokes religious spirit. Yung high standard ng living nila. Higher standard for living. Ay, mayaman ka. Mayaman. Hindi naman yung standard of holiness eh. Living eh. Sana kung sinabi niya, higher standard of holiness. Ay, hindi higher standard for living. Mataas ang iyong pamumuhay. Ibig sabihin okay lang sana kung sarili nilang sikap. Ay, okay lang sana kung sila trabaho eh. Ginagawa po nila Wala akong problema kung yumamang ka, na ikay halos din na natutulog eh. Pero kung ikay nagsalita lang at nanghingi ng pera sa mga mahihirap na miyembro, ayun ang ayaw ko, nakakagalit.
Ganun naman po sila. Tapos higher standard ka ng leading, yung mga hininganan mo, di wala nang makain. Tapos pipilitin mong pigain ng tights mo. Patay kaya patay eh. Patay ng patay, namamatay, pinapatay mo talaga eh. Mga tao eh, pinapatay mo. Ginagatasan po yung mga... Oo, ginagatasan, wala nang gatas, payat na. Pet na. Yung tupa. Yung tupa, sobra na, hindi napapakain ng tamang pagkain na spiritual, tapos gagatasan mo. Ay, naku, saklap naman ng... Pero, Kaya kayo ng mga... walang tubig, walang pagkain, dahil natutuyot na ang butot balat na. Kaya nga kasi, hindi sila nakakakain ng tamang pagkain na sustansya na galing sa salita ng Diyos. Tapos kayo, ihingan mo ng pera. Napakahirap magbigay ng talaga ng tao. Kaya kawawa ang mga tupa. Sabi nga ni Pablo, yung mga, uso yan, ang tawag dyan, mga magnanakaw, ang tawag niya, wolf. Nililabel niya, mga wolf in sheep's clothing. Mga asong gubat na nagbabalat tupa. Palayasin yung mga yan. Mga false teachers, huwag niyong patuloyin. Sabi nga ni Jan, huwag niyong patuloyin sa bahay niyo. Pag may false teacher ang dumating, huwag niyong patuloyin. Huwag niyong batiin yan. Pag nakasalubong nyo na kalsada, ngitian nyo, ngiting aso lang. Ito, itong mga ito, pinapatuloy po nila. Ay, Ina-accommodate po nila. na-accommodate pa, nililibre pa. Papasahe pa. Tayo sarili natin pamasahe pag pumunta tayo. Tapos sila, mga false teachers. Sa mga false teachers, abagan sila. Dating si Apostol. Patak-patak tayo, magkano ka? Di ba? Naku, baka wala tayong ipapain, magkano ka? Kailangan special yan, Apostol yan. Wala na pong pabili ng bigas, inambag. Inambag ko Basta yun. eh. Oh, yung mga anak ngayon, nakatanga. Dahil walang makakain. Nag-away mag-asawa. Nag-away pa mag-asawa. Inambag mo pa kasi dyan eh. Kaya totoo lang talaga, pagka ganyan naman ang iyong gagastusan, ay hindi bali na. Hindi bali mag-away na ang mag-asawa niya. Pagka naman ang ginastusan ng isa ay talagang apostol, awayin mo. Ba't ka tayo nagbibigay? Huwag bigyan niya, kaya nga pumupunta sa inyo, binibigyan niyo eh. Ginagalang niyo pa? Pastor, po. Dapat dyan, batukan eh. Sorry. Galang mo yung mga bulaang mga ngaral. Sawayin mo sa harap ng mga tao. Naku. Pinapahamak ang kaluluwa ng kapwa-tao. Yan, may nagpapataya. So, Pastor, hindi ko na nakawagin kayo kasi masyadong mahaba yung kanya. Okay, salamat ng marami. Kami po ay nagpapasalamat sa mga sumubaybay. Yung mga nakakaalam ng katotohanan, maunawaan nyo ang aking damdamin. Pero dun sa mga hindi nakakaunawa, akala nyo, simple lang na issue yan, na yung kaluluwa nyo ay dadalhin sa apoy. Dalangin ko, magising kayo. Huwag kayong magpapaniwala sa mga bulaang mga aral. Mga Pastor, kaluluwa natin na nakataya diyan. Po, salamat ng marami at hanggang sa muli, ito po si Pastor Ramil at Ano po si Pastor Derek, yung nagagawin po muli sa ating lahat. God bless. God bless you all. Hanggang sa muling pagbabalik namin po. Ay, wala na pala na.